Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa mundo ng social media, minsan talaga may mga kakaiba kang mapapanood na ginagawa ng mga tao para lang sumikat, dumami ang mga followers at minsan pa nga ay dahil sa pera. At ng taong 2020, isang Russian streamer nga ang sumikat ng sobra matapos siyang makulong dahil pinaslang niya ang kanyang girlfriend habang naka-livestream kapalit ng 60,000 pesos. Oo, tama ka ng rinig, habang naka-livestream. At para nga umpisahan ang ating storya ngayon, kilalanin natin ang babae na si Valentina Grigoryeva, 28 years old. Si Valentina ay ipinanganak ng taong 1993 sa Russia. Inilarawan siya bilang sweet, maalalahanin at mabait na babae. Simple lang ang buhay ni Valentina noon. Pumapasok siya sa eskwelahan, uuwi at tutulungan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Pero habang dumadaan ang mga araw, unti-unting nabaling ang interes niya sa pagpaparty at pagpunta sa iba't ibang mga club. At para nga pondohan ang napili ni Valentina na lifestyle, nagsimula siyang magtrabaho bilang tagapagbigay aliw. Masasabi nga na talagang lumalabas ang wild side ni Valentina at pati ang pag-inom niya ng alak ay kanya nang sinusubukan. Taong 2020 nang napadpad nga si Valentina sa Moscow, ang kapital ng Russia. Sa Moscow, ipinagpatuloy nga ng dalaga ang pagpaparty ng walang humpay at ang kanyang bawal na trabaho. Summer nga noon nang nakilala ni Valentina sa isang party ang isang lalaki. Ang lalaki ay nagngangalang Stanislav Restnikov, 30 years old o tawagin na lang nating Stan. Si Stan ay ulila na at lumaki lamang siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Inilarawan nga siya bilang tahimik at awkward na binata. Nagawa namang mabigyan ng maayos na edukasyon si Stan ng kanyang lola at nakapagtapos nga ng high school. Subalit nang tumungtong na sa kolehiyo si Stan, tila nawalan siya ng gana na mag-aral at kalaunan, siya ay huminto na sa pag-aaral lang siya ay first year college pa lamang. Kalaunan, naisip na nga lamang ni Stan na sumali sa militar. At doon nga, nagtrabaho si Stan bilang computer repair specialist. Kapag namang walang pasok si Stan, mahilig siyang magpunta sa mga light club para mag-party. At dito na nga sila nagkakilala ni Valentina. Matapos nga ang kanilang pag-uusap, nagpalitan ng mga numero at social media accounts sina Stan at Valentina. Hindi nagtagal, tuluyan na ngang nahulog ang kanilang loob sa isa't isa at kalaunan nagkaroon na sila ng isang relasyon. Bago magpasko ng taong 2020, nagdesisyon nga sina Valentina at Stan na magsama na sa iisang apartment. Pero bago pa man pumasok si Valentina sa buhay ni Stan, ang lalaki ay isa ng streamer at kinilala bilang Stas Rifley. Ang pagiging streamer nga sa social media ay isang uri ng entertainment kung saan nanonood ang mga tao at nakikipag-interact sa host o streamer. Ang typical nga na content ng mga streamer ay gaming o paglalaro ng online games, pero marami pang ibang content ang pwedeng gawin. Karamihan nga sa mga streamers ay kumikita sa donasyong ibinibigay ng mga viewers para magkaroon ng income. At ang madalas nga nakapalit ng donasyon na ito ay mga request ng viewer na gagawin ng streamer. Nung una, nag-stream lamang ng online game si Stan. Subalit sa pagdaan ng mga araw, hindi na nakontento ang lalaki, lalo na at nagsasawa na ang kanyang mga viewers sa kanyang paglalaro. Ang mga viewers nga ni Stan ay nagsimula ng mag-request ng mga mapanghas na bagay kapalit ng ibinibigay nilang donasyon sa lalaki. At dahil pera nga ang pinag-uusapan, sumunod naman si Stan. Iba't ibang idea nga ang naisip ni Stan at marami nga sa mga ito ay puro kalokohan lang. Mula sa gaming content, si Stan ay naging isang trash streamer. Ang trash streaming ay isang mapanganib na genre ng live streaming kung saan ang content creator ay gumagawa ng mga nakakahiya, minsan iligal, mararahas at delikadong content kapalit ng mga donasyon at atensyon ng kanyang mga manonood. Meron din namang mga streamer na ang content ay nananakit ng tao kapalit ng donasyon o pera. Ang sinasabing mga donasyon ito ay parang katumbas na magsisend ka ng star sa Facebook o sa YouTube. Nung una nga, ang mga kaibigan lamang ni Stan ang mga kasama niya sa pagta-trash stream.
Subalit dumating si Valentina sa buhay ng lalaki at ang babae ay isinasama na ni Stan sa kanyang mga live stream. Nakita kasi ni Stan ang kahinaan ni Valentina bilang drifter at ginamit niya ito para siya ay maging subject sa content. Ang drifter ay isang tao na walang permanenteng trabaho, bahay at madalas din silang walang makain. Naisip nga ni Stan na kung bibigyan niya ng bahay at pagkain si Valentina, mapipilitan ang babae na sumunod sa kanyang mga gusto. At nagtagumpay nga si Stan sa kanyang mga plano. Mula nga noon, palagi na niyang kasama sa live stream si Valentina. Iba-iba nga ang request ng mga viewers ni Stan na dapat ay gawin niya sa kanyang nobya kapalit ng pera. Kahit na minsan ang ibig sabihin na nito ay saktan o ipahiya ni Stan si Valentina. Sa isa nga ang pagkakataon, sinabi nga ng viewer ni Stan na kung i-sprayan niya ng pepper spray sa mukha si Valentina, magdodonate umano siya ng 2,000 pesos kay Stan. At kahit alam ni Stan na delikado ang pepper spray, inesprayan niya din ang mukha ni Valentina. Matapos iyon, tuwang-tuwa nga ang mga viewer ni Stan at meron pa ngang nag-donate ng pera para sa streamer. Pero noong taong 2019 dahil puro kalokohan nga at ang iba niyang content ay delikado, naban ang channel ni Stan sa platform na Twitch. Ngunit hindi naman ito naging daan kay Stan para ipagpatuloy ang trash stream sapagkat para sa lalaki mas malaga ang donasyon na kanyang nakukuha. Gumawa nga ng bagong channel si Stan sa YouTube at ipinagpatuloy ang kanyang content at kasama pa din niya syempre sa livestream ang kanyang nobyang si Valentina. May pagkakataon naman na hindi puro kalokohan ang content na magkasintahan. Makikita din sa livestream ang sweetness nila tulad ng pagyayakapan at minsan pa nga ay nagkikiss ang dalawa. Ngunit kalaunan napansin ni Valentina na hindi nasusuklian ni Stan ang pagmamahal na ibinibigay niya sa lalaki. Dito na nga nagsimulang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng magkasintahan at napadalas nga ang pag-inom ng dalaga ng mga alak. Sa tuwing nakakainom si Valentina, iba ang ikinikilos niya sa livestream ng lalaki. Ang babae ay maingay at minsan agresibo din si Valentina na labis namang ikinainis ni Stan. Ngunit hinayaan lamang ni Stan na ganun si Valentina sa harap ng kamera. Dahil kapag nagwawala ito, mas maraming nanonood. At kapag nasasaktan ni Valentina si Stan, mas marami ang donasyon na kanyang nakukuha. At dahil si Valentina ang laging kasama ni Stan sa kanyang livestream, ang babae ang naging target ng audience. Kung ano-ano nga ang request at kalokohan ang pinapagawa kay Stan ng mga viewers. At marami nga sa mga request na ito ay kailangan ni Stan saktan ang kanyang kasintahan. O di kaya naman ay inuutusan ng mga viewers si Valentina na uminom ng alak kahit ayaw niya. Sa madaling salita, walang pakialam si Stan kay Valentina basta makakuha siya ng pera mula sa mga viewers. Hindi din iniisip ng lalaki ang kahinatnan ng mga kalokohan na ginagawa niya kay Valentina. At ang mas nakakabahala pa dito, ang audience ni Stan ay sinusuportahan siya sa mga gawain na ito. At tila sila pa nga ang nanghihikayat kay Stan na gumawa ng masasamang bagay kapalit ng donasyon ng pera. Pero hanggang saan nga ba ang limitasyon na kayang gawin ni Stan para maaliw ang kanyang mga audience? Hanggang saan nga ba hahantong ang paulit-ulit na kalokohan ni Stan sa kanyang nobya na si Valentina alang-alang lamang sa pera? At December 3, 2020 ng madaling araw, nakatanggap nga ng maraming text at tawag ang mga pulis sa Moscow tungkol sa nakakaalarmang insidente sa loob ng isang apartment. Sunod-sunod na din ang tawag na nag-request ng ambulansya sa kaparehong apartment. At isa nga sa mga tumawag ay ang streamer na si Stan. Bago sumikat ang araw, dumating ang ambulansya sa apartment ng lalaki. Pagpasok ng medic sa apartment, natagpuan nila si Stan na lasing, habang ang kasintahan niyang si Valentina ay nakahiga sa sofa, hindi na gumagalaw at sobra ng lamig. Sa kasamang palad, idineklara na nga ng medic si Valentina na wala ng buhay. Hindi nga makapaniwala si Stan na wala na si Valentina at paulit-ulit niya nga tinanong ang mga medics kung sigurado na bang patay ang kanyang kasintahan. Pabalang naman siyang sinagot ng isang medics at sinabing, "Joke lang yun. Magigising siya at sasayaw sa harap mo." Napag-alaman nga kalaunan na ang mga tumawag sa mga pulis at ambulansya ay ang mga viewers ng lalaki ni Stan sa livestream. Dahil para sa kanila, sukdulan na ang ginawa ng streamer sa kanyang live. Pero ano nga ba talaga ang nangyari kay Valentina?
December 2, 2020, nagsimula ang gabi ni Stan at Valentina tulad ng mga nauna nilang gabi. Kasama nga sa live ni Stan ng gabi na iyon ang kaibigan nilang si Marina at nag-iinuman silang tatlo kasama si Valentina. Nung una, maayos naman ang takbo ng kanilang livestream. Pero sa pagdaan ng mga oras, si Valentina ay naging irritable na sa mga nangyayari. Kapansin-pansin ang tensyon sa pagitan niya at ni Stan dahil pakiramdam ni Valentina masyadong close ang kanyang boyfriend sa kaibigan nitong si Marina sa live. Makikita nga sa livestream ang away ni Stan at Valentina. At para nga mahinto ang away, inutusan na lamang ni Stan si Valentina na lumabas at bumili ng alak. At habang nasa labas nga si Valentina, tila naging close nga sina Stan at Marina. At pagbalik ni Valentina, napansin din niya ang closeness ng dalawa na labis niyang ikinainis. Sa galit nga ng dalaga, sinubukan niyang tanggalin ang saksak ng computer na labis ngang ikinainis naman ni Stan. Kalaunan, ang alitan nga ng dalawa ay nauwi na sa sakitan at lahat nga ng ito ay nakita sa live stream channel ni Stan. Nilapitan ni Stan si Valentina pero napaatras ang lalaki dahil kumuha ng kutsilyo ang babae. Pilit nga na kinuha ni Stan ang patalim at matapos iyon, muli niyan sinaktan si Valentina. Kalaunan, binigyan ni Marina ng pagkain si Stan pero inagaw ito ni Valentina at binasag ang plato. Hanggang sa isang viewer nga ang nagsabi na magbibigay siya ng donasyon na ang halaga ay 60,000 pesos kapag sinaktan ni Stan si Valentina at ikinulong sa labas ng kanilang bahay. Alam nga ni Valentina na gagawin talaga iyon ni Stan kaya naglabas siya ng patalim para protektahan ang kanyang sarili. At dahil nga sa komosyon, natumba mula sa upuan si Valentina at malakas ang pagkakatumba ng babae. Hindi man kita sa kamera, habang nakatumba si Valentina sa sahig, sinaktan siya ni Stan. Tumama pa nga ang ulo ng babae sa isang lamesa. Nagsawa naman si Marina sa kakaawat sa magkasintahan kaya tumawag na siya ng taxi at umalis ng livestream at apartment. Nagtuloy-tuloy naman ang drama at away ng lasing na sina Valentina at Stan sa livestream. Maya-maya pa tinanggal na ni Stan ang damit ni Valentina at pinilit na dinala palabas si Valentina tulad nga ng request ng kanyang mga viewers. Nagmakaawa naman si Valentina kay Stan pero tila wala talagang pakialam ang lalaki sa kanyang kasintahan. Sobrang lamig nga ng panahon na iyon sa Russia at -3 Celsius ang temperatura. Bumalik nga si Stan sa kanyang upuan habang tinatawag siya ni Valentina mula sa labas. Nakiusap naman ang mga viewers kay Stan na papasukin na si Valentina. Pero inantay na muna ni Stan na ma-receive ang 60,000 pesos mula sa viewer bago tumayo at pumunta sa balkonahe kung saan niya iniwan si Valentina. Napasigaw naman si Stan dahil hindi na tumutugon si Valentina. Sinabi nga niya sa kanyang viewers na hindi nagsasalita ang kanyang kasintahan at mukha na daw itong wala ng buhay. Dito na nagsimula ang tumawag ng mga pulis at ambulansya ang mga viewers ni Stan. Dinala nga ni Stan si Valentina sa sopa at napaiyak na lamang nang na-realize ang mga nangyari. Matapos ngang ideklara si Valentina na wala ng buhay, agad na inaresto ng mga pulis si Stan. 2 araw siyang nanatili sa kustodiya ng mga pulis habang sumasailalim sa autopsy ang labi ni Valentina. Ang mas nakakabigla pa dito, nagkaroon ng sabi-sabi nang nagdadalang tao pa si Valentina nang siya ay pumanaw. Nag-viral nga ang trahedyang sinapit ni Valentina. Agad ding lumabas sa news report na ang sanhi ng pagkamatay ng babae ay hypothermia o pumanaw siya dahil sobrang labing nga sa labas ng kanilang bahay. Ngunit iba ang lumabas sa autopsy ng biktima. At ayon nga sa autopsy report, pumanaw ang biktima dahil sa mga tinamo nitong matitinding pinsala sa kanyang ulo. Taliwas ito sa mga usap-usapan na namatay si Valentina dahil sa sobrang lamig matapos siyang iwan ni Stan sa balkonahe na ang suot lamang ay underwear. Sa interogasyon nga kay Stan ng mga pulis, inamin niyang ilang beses niya nga sinaktan si Valentina sa livestream at sinabing siya ay nagsisisi sa kanyang nagawa. Ngunit sa pagdaan nga ng mga oras, nag-iba ang statement ni Stan sa mga otoridad. Ayon nga sa lalaki, hindi namatay si Valentina sa kanyang kamay at posibleng umanong na stroke ang babae. Pero sa huli, kinasuhan si Stan ng intentional infliction of grievous bodily harm
resulting in death by negligence at siya ay ikinulong. At sa trial nga sa korte, ipinakita ni Stan na siya ay nagluluksa sa nangyaring insidente. Sinabi pa ng content creator sa korte na ang katotohanan, kaibigin lamang umano niya si Valentina at hindi ito buntis, bagay na napatunayan sa autopsy ng biktima. Ayon kay Stan, mabait naman na kaibigan si Valentina. Pero sinabi ng suspect na si Valentina ay lulong umano sa ipinagbabawal na gamot at ang totoo daw ay trabaho nito ang tagapagbigay aliw. Iginit nga ni Stan na hindi na makontrol noon si Valentina at ang tangi lamang daw niya ang ginagawa. Tinutulungan ito pero mukhang hindi na daw talaga maiiwasan ang pagkamatay ng biktima. Dagdag pa ni Stan, siya ay isang mabait na tao. Pinagtanggol din ng suspect ng kanyang ina at sinabi ng ginang na inosente at harmless umano ang kanyang anak tulad ng isang kuting. At April 2021 nang nagdesisyon na ang korte sa kaso ni Stan. Ang streamer ay napatunay na guilty sa kasong involuntary manslaughter. Sa kasong involuntary manslaughter, hindi sinasadya ng isang tao ang kamatayan ng biktima. Madalas, may kapabayaan lamang o negligence sa kanyang parte kaya pumanaw ang biktima. At wala din direktang intensyon ang suspect na patayin ang biktima. At para nga sa pagkamatay ni Valentina, si Stan ay natulan ng 6 na taong pagkakulong. Pero kung pagbabasihan ng YouTube channel ni Stan ng April 2024, meron siyang bagong video. Sa vlog, sinabi nga ni Stan na maaga siyang napalaya dahil sa maganda niyang ugali habang siya ay nakakulong. At iginit din ng streamer na hindi na siya gagawa ng trash stream kahit kailan. Nakakalungkot at nakakadurog ng puso ang sinapit na Valentina sa kamay ng tao na kanyang pinagkatiwalaan at minahal. Nakakabigla na meron palang mga taong natutuwa sa mga basurang stream na tila hindi makataong content at dapat na itong ipatigil. Nakakapagtaka din na namatay si Valentina sa live stream ng dahil kay Stan pero may mga viewers na nagagawang magbigay ng pera kay Stan para gumawa ng mga delikadong mga bagay. Ikaw, naniniwala ka ba na walang relasyon si Stan at Valentina tulad ng sinabi ng suspect? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!